Ano ang isang nuclear na baterya? Ngayon, tatalakayin natin ang isang partikular at di kilalang uri ng baterya na nagbibigay kuryente sa mahahalagang misyon ng sangkatauhan, ang nuclear na baterya. Naisip mo na ba kung paano nakakagana ang mga space probe na dekada na naglalakbay sa kalawakan kahit napakalayo nila sa araw? Para maintindihan kung ano ang nuclear na baterya, kailangan muna nating maintindihan ang pangunahing konsepto na pinagbabatayan nito, ang radioactive decay. Malamang narinig mo na ang tungkol sa radyasyon, di ba? Ang radyasyon ay inilalabas ng mga hindi matatag na elemento na sinusubukang maging mas matatag. Kapag ang atomikong nukleo ay hindi matatag, kusang naglalabas ito ng mga partikulo at enerhiya para makamit ang mas matatag na kalagayan. Ang prosesong ito ay tinatawag na radioactive decay o nuclear decay. Kapag nangyari ito, nagiging ibang elemento ang orihinal dahil nawawala ang mga proton ng nukleo sa proseso. Pero ano ang kinalaman nito sa baterya? Ganito kasi, lahat ng enerhiyang inilalabas sa panahon ng decay ay maaring gamitin para makalika ng kuryente. Isipin mo ang natural na prosesong patuloy naglalabas ng enerhiya, walang recharge o panlabas na fuel. Kalikasan lang ang gumagawa ng trabaho nito. Ang nuclear na baterya, nakilala rin bilang Radioisotope Thermoelectric Generator o RTG, ay isang aparato na gumagawa ng kuryente mula sa init na inilalabas ng radioactive decay ng isang radioisotope. Pero subukan nating gawing mas simple pa. Hindi tulad ng karaniwang baterya na nag-iimbak ng chemical na enerhiya at unti-unting inilalabas ito hanggang maubos. Ang nuclear na baterya ay gumagamit ng natural na enerhiya mula sa tuloy-tuloy na pagkabulok ng mga radioactive na elemento. Pero paano nga ba talaga ito gumagana? Simple lang ang ideya. Kapag nabubulok ang radioisotope, naglalabas ito ng init na kinukuha at ginagawang kuryente gamit ang prosesong thermoelektriko. Isipin mo ang isang espesyal na material na kayang gawing kuryente ang pagkakaiba ng temperatura. Kapag inilagay mo ang materya na ito sa pagitan ng mainit na pinagmumulan na nilikha ng radioactive decay at malamig na pinagmumulan tulad ng walang laman na espasyo, ito ay lumilika ng agos ng kuryente. Parang imalitang radioactive na araw sa kapsula na tuloy-tuloy nagpapainit sa isang bahagi ng espesyal na materyal. Ngayon, alamin natin kung paano kinukuha ang init at ginagawang kuryente. Ang radioisotope ay inilalagay sa loob ng isang proteksyong kapsula na napakahusay ang pagkakalasag. Ang radioisotope na ito ay natural na nabubulok at naglalabas ng mga particle na alpha o beta na bumabangga sa mga atom sa paligid na nagdudulot ng init. Hindi nasasayang ang init na ito. Ito ay kinukuha ng isang material na tinatawag na thermocouple o elementong termoelektriko. Ang thermocouple ay isang aparato na binubuo ng dalawang magkaibang material na pinagdikit. Kapag pinainit ang isang bahagi ng thermocouple at pinalamig ang kabila, ang mga elektron mula sa mainit na bahagi ay nakakakuha ng enerhiya at lumilipat sa malamig na bahagi. Ang paggalaw ng mga elektron ang tinatawag na agos ng kuryente. Mas malaki ang kuryenteng nalilika kapag mas malaki ang diferensya ng temperatura sa dalawang bahagi ng thermocouple. Sa kalawakan, ang malabig na bahagi ng thermocouple ay sobrang lamig dahil vacuum ito at walang hangin na naglilipat ng init. Nagkakaroon ng malaking diferensya ng temperatura sa pagitan ng mainit na bahaging pinapainit ng radioactive decay at malamig na bahaging pinalalamig ng kalawakan. Ang pagkakaiba ng temperatura ang dahilan kaya epektibo ang nuclear na baterya sa kalawakan. Kung nakagamit ka na ng modulong Peltier na ginagamit sa ilang refrigerator, cooling system at water filter. Eksaktong thermocouple ito, pero sa kaso nila, naglalagay tayo ng kuryente para makagawa ng diferensya ng temperatura kung saan ang isang side ay umiinit at ang kabila ay lumalamig. Kung ididiskonekta mo ang modulong Peltier, painitin ang isang side at palamigin ang kabila. Kapag gumamit ka ng multimeter sa modulong Peltier, makikita mong nag-generate ito ng kuryente dahil sa temperature difference ng dalawang side. Ang mga radioisotope na pinakakaraniwang ginagamit sa mga nuclear na baterya ay ang plutonium, 238 at nickel, 63.
Ang plutonium-238 ay madalas gamitin sa mga aplikasyon sa kalawakan dahil naglalabas ito ng alpha particles na medyo madaling harangan at hindi gaano mapanganib sa radiation kung ang device ay maayos na selyado. Kapag ang plutonium-238 ay nadedecay, naglalabas ito ng tuloy-tuloy na init sa loob ng maraming taon. Meron itong tinatawag nating half-life na 87 taon, ibig sabihin, aabutin ng 87 taon bago ang kalahati ng orihinal na dami ay mag-decay. Tinitiyak nito na ang baterya ay magbibigay ng init at kuryente sa loob ng mga dekada. Samantala, ang nickel-63 ay naglalabas ng beta particles at ginagamit sa mas bagong aplikasyon, lalo na sa mas maliliit na baterya. May half-life itong 100 taon, kaya bagay sa pangmatagalang gamit. Pero anong pangunahing bentahan ng mga bateryang ito? Kaya nilang gumana ng mga dekada nang hindi nire-recharge. Ang karaniwang baterya ay tumatagal ng ilang oras o araw, samantalang ang nuclear na baterya ay maaring magbigay ng enerhiya hanggang 50 taon o higit pa, depende sa radioisotope na ginamit. Isipin mo may battery ang ilalagay sa device na di mo na kailangang alalahanin sa loob ng 50 taon. Maaaring tanungin mo, saan ginagamit ang mga bateryang ito? Ang pinakakamanga-mangang sagot ay nasa kalawakan. Ang mga space probe na Voyager 1 at Voyager 2 na inilunsad noong 1977 at patuloy pa rin nagpapadala ng datos pabalik sa daigdig ay pinapagana ng mga nuclear na baterya. Ang Voyager 1 ay mahigit 26 na bilyong kilometro na ang layo mula sa daigdig, nakatumbas ng isang light day mula sa daigdig. Sa bahagi ng kalawakan na kulang ang sikat ng araw, hindi nakakagawa ng sapat na enerhiya ang solar panel. Kung wala ang nuclear na baterya, matagal nang tumigil ang mga sonda. Isa pang halimbawa ang Curiosity rover na nag-explore sa Mars. Pinagana ito ng nuclear na baterya sa buong misyon. Sa Mars, mahina ang sikat ng araw, kaya kulang ang enerhiya ng solar panel, lalo na kapag may mga bagyong alikabok na tumatagal ng linggo. Siniguro ng nuclear na baterya ang tuloy-tuloy na operasyon ng rover kahit sa matitinding kondisyon. Bukod sa space missions, ginagamit din ang nuclear na baterya sa medisina. Halimbawa, ang ilang pacemaker sa puso ay pinagana ng mga nuclear na baterya noong dekada 1900 at 70 na tiniyak na gagana ang aparato ng maraming taon nang hindi na kailangan ng operasyon para palitan ito. Kalaunan, napalitan ito ng lithium na baterya dahil sa mahal ng nuclear na baterya at pagkaluma ng mga circuit noon. Sa ngayon, gumagawa ang mga mananaliksik ng bagong gamit ng bateryan ito para sa remote sensors, mga robot na pang-eksplorasyon, at maging muli sa mga naitatanim na kagamitang medical. Isipin mong may sensor sa liblib na bahagi ng Antarctica para mag-monitor ng pagbabago ng klima. Dapat gumana ang sensor na ito ng maraming taon ng walang maintenance sa lugar kung saan imposibleng regular na palitan ang mga baterya. Kaya ideal dito ang nuclear na baterya. Kamakailan nagpakita ang mga mananaliksik na Tsino ng bagong prototype ng hybrid na nuclear na baterya. Pinagsasama ang radioactive decay at photovoltaic na teknolohiya na nangangakong mas magpapataas ng bisa ng ganitong kagamitan. Gumagawa rin ang mga mananaliksik na Ruso ng mga bagong teknolohiya para sa mga bateryang nuclear para sa medisina at paglalakbay sa kalawakan. Ngunit may mahalagang bagay tayong dapat linawin. Ang nuclear na baterya ay hindi isang maliit na nuclear reactor. Hindi ito gumagawa ng chain reaction tulad ng sa nuclear reactor. Sa halip, ginagamit lang nito ang natural na init mula sa radioactive decay. Ibig sabihin nito, halos wala talagang panganib ng pagsabog o ng hindi makontrol na reaksyon basta't nananatiling selyado ang lalagyan ng elemento. Napakahalaga ng pagkakaibang ito. Sa nuclear reactor, nangyayari ang chain reaction kung saan ang neutron ay nadudulot ng fission ng nucleus. Lumalabas ang mas maraming neutron at nagreresulta sa tuloy-tuloy na fission na maaring kontrolado o hindi. Sa isang nuclear na baterya, simpleng natural lang na nagkakaroon ng pagbulok ang mga atomo. Walang anumang chain reaction. Parang pagkakaiba ng kontroladong siga at ng sunog sa kagubatan. Bukod pa rito, ang mga modernong nuclear na baterya ay dinisenyo na may maraming patong ng proteksyon. Ang radioisotope ay inilalagay sa materyales na humaharang sa radyasyon, kaya ligtas ang aparato sa paghawak at transportasyon. Ngunit dito papasok ang tanong,
Bakit hindi ginagamit ang nuclear na baterya sa lahat? Nasa iba't ibang salik ang sagot. Una, sobrang mahal gawin ang nuclear na baterya. 10,000 dolyar ang halaga. Samantalang, ilang dolyar lang ang karaniwang baterya. Pangalawa, mahimpit ang regulasyon sa transportasyon at paggamit ng radioactive na materyales. Pangatlo, para sa karamihan ng mga aplikasyon dito sa mundo, mas praktikal at mas abot kaya ang ibang mga pinagkukunan ng enerhiya. Nakalaan ang nuclear na baterya para sa mga sitwasyong hindi gumagana ang ibang opsyon, gaya ng pangmatagalang misyon sa kalawakan o matitinding kapaligiran kung saan hindi magagamit ang ibang mapagkukunan ng enerhiya. Mas praktikal gumamit ng karaniwang baterya para paandarin ang orasan sa pader ng bahay. Kung kailangan mong patakbuhin ang sensor sa Marte sa loob ng 10 taon, nuclear na baterya ang tamang solusyon. Kung nakarating ka hanggang dito at nagustuhan mong video, mag-subscribe ka na kung hindi ka pa nakasubscribe. I-like mo na rin at i-activate ang bell para sa mga notification. At kung sa tingin mo ay interesante ang aming nilalaman, maaari mo isaalang-alang na maging miyembro para matulungan kami na magpatuloy sa paggawa ng content dito sa platform at mabanggit ka sa aming mga video. Interesado ka bang matuto pa tungkol sa aming mga inirerekomendang kurso? I-scan ang QR code dito sa gilid o i-click ang link sa description ng video para magkaroon ng access sa iba't ibang oportunidad na mapaunlad ang inyong mga kakayahan na siguradong magbibigay ng advantage sa inyong karera. O alam mo ba ang teknolohiyang ito? Narinig mo na ba ang tungkol sa mga nuclear na bateryang nagpapagana sa mga space probe ng mahigit 40 taon? Alin sa tingin mo ang pinaka-interesanting gamit? Eksplorasyon sa kalawakan, medisina, o environmental monitoring? I-comment dito, gusto kong malaman. May dalawang interesting na video dito na dapat mong panoorin para madagdagan ng kaalaman at kuryosidad mo. Kung gusto mo tumulong, i-like ang video, mag-subscribe, i-activate ang bell at isaalang-alang na maging miyembro ng channel. Salamat mga mahilig sa ininiria, makita tayo sa susunod na video.